Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating BCF Online Sunday Service. Grace and mercy of our Lord Jesus be with you all. Nawa sa pakikinig po ng salita ng Diyos, kayo po ay magkaroon ng wisdom, understanding, and discernment patungkol po sa kanyang salita. Ang mensahe po natin ngayon ay all about the kingdom of heaven. Two things na nais ko pong ibahagi sa inyo. Number one, the kingdom of heaven. Number two, the masterpiece and mystery of God planned long ago. Last week, we talked about the parable of Jesus na kanyang ipinahayag sa kanyang mga disciples, at ito po ay kanyang ipiniliwanag sa mga disciples yung patungkol po sa parable of the weeds. Ngayon po, sa Matthew 13 po tayo, verse 47 hanggang 52, na kung saan kausap ni Jesus ang kanyang mga disciples na lamang. At siya po ay nagpahayag ng isang parable, the good and the bad fish. Basahin po natin sa verse 47 and 52 ng Matthew chapter 13. Ang sabi ni Jesus, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pangpang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda, at itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihiwalay ang masasama sa mga matutuwid, at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy, dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Alam niyo po, nung ako po ay nasa Bicol, kapag umuwi po kami ng Bicol, mayroon pong tinatawag na sinsuro. Yung sinsuro po na yon ay, ang tawag po sa Bicol, ay mayroong isang lambat na kung saan inuhulog sa dagat. At yung lambat na po na iyon ay hihilahin po ng mga tao sa pangpang. So kami, we were joining yung paghila ng lambat. Pag napuno na po yung isda na yon, sa itinakdang oras ng nagsisinsuro, kami pong nasa pangpang ay hihilahin ang lambat. Hinihila po namin ninyon hanggang sa makarating sa pangpang. At pagdating po doon sa pangpang, kami po at yung mga tao na naroon ay pinipili yung mga isdang mapapakinabangan at yung mga isdang hindi mapapakinabangan o rotten fish na nandoon sa loob ng net, ito po ay tinatapon. Inihahagis po namin o ibinabalik po namin doon sa dagat. At yung isdang mapapakinabangan, yun po ang aming kinukuha. According sa parable ni Jesus, yung mangyayari sa hinaharap, ganun din po, katulad ng lambat na inihagis at ihilahin, pipiliin yung mapapakinabangan at itatapon ang hindi mapapakinabangan. Kaya ang sabi niya ni Jesus sa verse 49, ganon ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihiwalay ang masasama sa mga matutuwid. At anong mangyayari sa mga masasama? Sila'y ihahagis sa naglalagablab na apoy, dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Alam niyo po, si Apostol John, the Beloved, nung siya po ay nasa Patmos, siya po ay nagkaroon ng vision sa hinaharap. Ito po ang kanyang vision sa Revelation chapter 20 verse 11 hanggang 15. Ang sabi rito sa verse 11, pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. According kay John, nakita niya yung isang malaking tronong puti at mayroong nakaupo doon. Sabi niya, naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na makita nga pang muli. According to John, sa harapan ng tunong puti at nakaupo doon, yung lupa at langit
ay naglaho sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Sa verse 12, nang nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. So nakita rin ni John yung mga tao sa harapan ng trono ng Diyos. Itong mga taong ito ay yung mga namatay na dakila at hamak, sari-saring tao yung nakita ni John sa harapan ng Diyos. Every kind of every race or culture ng tao nandun po, regardless kung ano po ang kanilang kalagayan. Yun po ang nakita ni John the Beloved. At nakita rin niya na binuksan ang mga aklat, yung aklat ng bawat isa. Ngayon, nakita rin niya na binuksan ang isa pang aklat. Ano yung isang aklat na iyon? Ang aklat po na iyon ay ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. So, hinatulan sila base doon sa nakasulat sa kanilang sa aklat. And then, verse 13, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon, iniluwa din ng kamatayan at daigdig ang mga patay na nasa kanila, hinatulan ang lahat ayon sa kanilang ginawa. 14, pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay, ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Verse 15, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ganun po ang nangyari sa vision ni Apostol John sa hinaharap, na lahat ng tao na hindi nakalagay doon sa aklat ng buhay ay itinapon po sa naglalagablab na apoy. In fact, babasahin ko po sa wikang English itong verse 14. Ang sabi rito, then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. Alam niyo po, yung Hades na ito, or Pluto na kung tawagin, the god of the lower regions, or Orcos na kung tinatawag, the netherworld, the realm of the dead, o kumbaga sinasabing ito ay grave or death or hell. Dito po ilalagay yung mga taong hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya sinabi ni John sa verse 15, ang sino mang hindi nakasulat sa ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Mga kapatid, mga kaibigan, sa ating pong nabasa, ito po ay mangyayari sa hinaharap. That's why I always ask, make sure na ang iyong buhay ay belongs to God. O sabi nga, ang iyong buhay ba ay nakalagay sa aklat ng buhay? Paano? God, binigyan po tayo ng Diyos ng from Old Testament to the New Testament kung ano po ang dapat nating gawin. And that is only through Jesus. Pakinggan po natin dito sa verse 51 ng Matthew 13. Ang sabi rito, tinanong ni Jesus ang kanyang mga disciples na kanyang kausap, yung mga disciples niya. Sabi niya ni Jesus, naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Ang sagot nila, upo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat tagapagturo ng kautusan na tinuruan tungkol sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Or in English, babasahin ko po, and he said to them, therefore, when we read the word therefore, balik po tayo doon sa previous verse. So, sinabi niya, therefore, every scribe who has been trained for the kingdom of heaven is like a master of a house who brings out of his treasure what is new and what is old. Alam niyo po, every Christian, every believer, every pastor,
every follower of the Lord Jesus Christ, every scribe is like a homeowner. We study the Old Testament and the New Testament para maibahagi po natin ito sa lahat ng mga tao na wala pang relasyon sa Panginoon, in order for them to have relationship with God through our Lord Jesus. Mga kapatid, nagsusunog po tayo ng kilay, we study the Bible carefully, and to share the word, to share the gospel, which is the saving knowledge of our Lord Jesus, the gospel, ang mabuting balita. So that's why we as a believer, as a Christian, is like a homeowner na mayroong new and old na kagamitan na kung saan ibinabahagi natin para ang lahat ng inilalapit sa atin ng Diyos ay makakilala sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo, to give us a better understanding about God's plan and masterpiece, yung God's plan and His kingdom, balikan po natin ang Genesis. Bago yon, basahin po natin yung Revelation 21 verse 1 and 3 kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang sabi po sa verse 1, pagkatapos nito, again, si John the Beloved, sa kanyang vision, nakita niya po ito. Sabi niya, pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit. Nakita niya yung bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa at wala na rin ang dagat. So nakita ni John the Beloved yung bagong langit at bagong lupa. Itong lupa at langit na tinitirhan natin ngayon ay naglaho po ito. Now, nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumaba mula sa langit, mula sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. You see, ayon kay John, sa kanyang pangitain, ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem ay bumaba mula sa langit. Sa kanyang nilikhang new earth and new heaven, bumaba yung mula sa langit ang bagong Jerusalem. At doon, yun ang tahanan ng Diyos na sinabi nga, nasa piling, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ibig sabihin, ang mga nagtagumpay, ang mga nakalagay doon sa Tree of Life, sa aklat ng buhay, no? Yan, sila po ang makakasama ng Diyos dito sa bagong langit at bagong lupa na titirahan. Hallelujah! Praise the Lord! Alam niyo po, dito po sa panahon po natin, dito po sa ating earth, the Israel, yung Jerusalem ngayon, nung panahon po nila David, ni Solomon, ay binuo po yun. God instructed Solomon to construct the Jerusalem upang doon sambahin ng Diyos. But nagkaroon po ng new covenant, which is the new covenant, which is the Lord Jesus, yung templo ng Diyos, ang ating katawan. The moment that you receive Jesus as your Lord and Savior, ikaw po ay naging templo ng banal ng Espiritu ng Diyos. Nananahan sa iyo if you receive Jesus as your Lord and Savior, according sa Ephesians na pong sinabi ni Paul sa mga taga-Efeso. Now, mga kapatid, sa future time, itong pangitain na nakita ni John the Beloved, nakita niya na iyong bagong Jerusalem bumaba dito sa bagong lupa at langit. At doon makakasama lahat ng mga taong nakalagay doon sa aklat ng buhay. Kaya naman, lagi kong sinasabi, siguraduhin po natin na tayo po ay mayroong relasyon sa Diyos. It is not about religion. It is not about doing good
Or it is not about yung papasakitan mo yung sarili mo, na ipapakita mo na nagsisisi ka sa iyong mga nagawang kasalanan o self-sacrifice. Hindi po ganon. It is about the relationship with Jesus. God, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At ang sino mang nakasulat doon sa aklat ng buhay ay siyang makakapiling ng Diyos sa kanyang paradise, sa kanyang inihanda para sa atin, mga mansyon na inihanda ng Diyos para sa atin. Alam niyo po, in the Garden of Eden, nung hindi pa nagkakasala si Eva at saka si Adan sa Diyos, they have a fellowship with our Lord Jesus, with our Lord God the Father. Constant po ang relationship. Laging pumupunta si God doon sa Garden of Eden, which is the paradise here on earth, before the fall of mankind, before the fall of Eva at Adan. They have sinned because they disobeyed the command of God. Ano yung command ni God? They did not obey the command of God, which is, sabi niya, they have sinned because of the fruit. They have not sinned because of the fruit they eat. They have sinned, nagkasala sila, because they disobeyed the command of God. God gave them the free will to choose in the garden. Binigyan sila ng free will ni God na pumili kung na huwag kainin yung halaman na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, at sa lahat ng halaman doon o pagkain doon ay pwede nilang kainin maliban sa halaman na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang sabi ng Diyos, wag na wag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Alam niyo po, the moment na kinuha nila yun, disobey nila si God. They have free will to choose. So, pinili ni Eva, actually, Eva was deceived by Satan. Si Eva ang naging instrument ni Satan. Satan nag-disguise siya, and then he deceived Eva. And si Eva naman, binigay niya kay Adan yung pagkain na yun, and he disobeyed. Kung mapapansin nyo po, doon po sa Garden of Eden, mayroon pong Tree of Life, which is, yun po yung nagbibigay buhay sa kanila, which is God. Sa panahon po natin, Jesus is the Tree of Life. Ang Diyos po ang Tree of Life. Kung titingnan po natin sa Genesis chapter 2, verse 7 and 9, ang sabi rito, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Tapos gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Alam niyo po, yung Garden of Eden is a sanctuary place, a holy place, na kung saan doon inilagay ng ating Diyos si Adan. At ang sabi nga rito, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang pagyamanin at pangalagaan. At maraming mga halaman po doon. Lahat po ng halaman na nilikha ng Diyos doon ay pwedeng gamitin at makakain po ni Adan. Now, sabi sa Revelation chapter 2 verse 7, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nasa paraiso ng Diyos. You see, lahat po na ibinigay ang buhay sa ating Panginoong Jesucristo in this new covenant, sa panahon po ng new covenant, which is the New Testament. Jesus is the Redeemer. Siya po ang ibinigay ng Diyos, ang kaisa-isa niyang anak. At siya, ang lahat po na nagtiwala at ibinigay ang kanilang buhay sa Diyos ay bibigyan ng Diyos ng karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na buhay na nasa paraiso ng Diyos. Alam niyo po, in the beginning,
God intend for us to be with Him, to glorify and honor Him. We are His masterpiece. Tayo po ang masterpiece ng Diyos. Obra maestro, obra maestra ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. God loves us so much that He is willing to sacrifice His only begotten Son to redeem us from our sin, to be with Him again. Kaya nung nagkasala si Adan at saka si Eva, nagbigay na ng propesya ang Diyos. Pero alam niyo po, bago yon, sa panahon po natin ngayon, marami po ang hindi nakakaunawa sa salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ay hindi po nauunawa ng karamihan because they are deceived by Satan, katulad po ng ginawa ni Satan kay Eva. Diniceive niya si Eva. Sa panahon po natin ngayon, Satan is continually deceiving the church, continually deceiving every human race para ilayo sa plano ng Diyos. Satan is a liar from the very beginning. Satan would do anything to deceive you upang hindi mo makilala ang katotohanan, upang hindi mo malaman ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya po simula po nung nagkasala sila Eva at Adan, nung tinawag ni God, hinahanap ni God si Adan at saka si Eva, nagtago at sabi, nakita kasi nung nagkasala kasi sila, nakita nila they were naked, no? So nagtago po sila. And now in Genesis chapter 3 verse 15, ito po ang nangyari. God curse itong kaaway na ito. At ito po ang nangyari sa Genesis chapter 3 verse 15. Ang sabi rito, I will put enmity, animosity, ibig sabihin po ng enmity or hatred between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Alam niyo po, according kay Jimmy Swaggart, ang sabi niya, the Lord is speaking to Satan, who used the serpent. Si Satan, ginamit niya yung serpent. In effect, the Lord is saying to Satan, you use the woman to bring down the human race, and I will use the woman who is the instrument to bring down the Redeemer in the world, who will save the human race. Yung seed or offspring po na ito, na tinutukoy na offspring ni Satan is mankind which follows Satan. Woman seed, ito po yung si Lord Jesus shall bruise the head of Satan. Ito po yung victory in the cross, yung suffering ni Jesus in the cross. Kaya doon pa lang po sa Genesis, nagbigay na po ng propesiya ang ating Panginoong Hesus nung nagkasala si Eva at saka si Adan. No, that God will bring a Redeemer through the woman, yung seed na ito, and that is Jesus. Kaya naman po, ito po ay inabangan ni Satanas, kung sino yon. Kaya every time and then during the Old Testament, kung papansinin niyo po yung history ng Old Testament, marami pong nangyari. Satan is continually deceiving yung mga tinawag ng Panginoon para hindi mangyari yung seed na ipinopusay ng Panginoon. Pero God is gracious. Iningatan niya ang seed na ito. Iningatan niya na ito. At through Israel, ang Israel ang pinili ng Diyos. Nangako ang Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 12 na through him, ang lahat ng tao ay mapagpapala. True enough. Napagpala po tayo ng lahat ng tao sa pamamagitan ng pangako ng Diyos kay Abraham and then sa Israel, and because of Israel blindness, nakarating po sa ating mga Gentiles yung kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. God intend for us is to be with Him in His paradise, to be with Him. Yan po ang original plan ng Panginoon, at yan po ay sinisira ng kaaway ni Satanas from the very beginning, because Satan is a liar from the very beginning. Kaya tayo po ay patuloy na lumapit sa Panginoon. Alam niyo po, tayo po yung masterpiece ng Panginoon.
Ang tao po ang masterpiece ng Diyos. According sa Ephesians chapter 2, verse 10, ang sabi rito, "For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago." Praise God! Hallelujah! When I go back doon sa Genesis, tiningnan ko po itong mystery or plan ng Panginoong Diyos sa ating mankind before magkasala si Adam and Eve. I was amazed. Ang sabi ko, praise the Lord! Hallelujah! At ano po itong plano ng Diyos sa atin bago nagkasala si Adam? Balikan po natin yung Genesis, yung creation. And I would like you to picture, and I pray in the name of Jesus that you will perceive God's plan in your life. Ito po ang nangyari nun bago magkasala si Eva at saka si Adan. Ito po ang nangyari sa Genesis chapter 1 verse 26 and 29. 26, pagkatapos sinabi ng Diyos, "Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito." Take note of mamamahala. "Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa." Alam niyo po, this is the original plan. God created Adam on His own image to multiply, to be fruitful dito sa lupa. At praise God! Hallelujah! Every one of us was created by God for Him with a purpose. To multiply, to fill the earth, to govern the earth in the image of God, in Christ-like character. Yun po ang nais ng Diyos. In the very beginning, God wants to multiply Adam and Eve in the likeness of God nung hindi pa sila nagkakasala. Imagine, kung hindi sila nagkasala, kung hindi po sila nagkasala, siguro the paradise is so overwhelming. Ganun po ang plano ng Diyos nung una pa bago sila nagkasala. Pero nagkasala po. Dinisave ni Satan si Abe. Kaya dumating po itong sin na kung saan tayo po ay under the sin. And because of that, Jesus came down and redeem us from our sin. At mababalik yung mystery na yun din ang sinabi ni Paul sa Ephesians, that the mystery mula sa heaven and earth ay magsasamang muli. Praise the Lord! Hallelujah! I am excited mga kapatid. Alam niyo po, God wants us to govern, sabi rito, yung mamamahala, to reign, to rule, to subdue, to have dominion, to govern, pamahalaan o pagharian. Alam niyo po mga kapatid, I just want to tell you this. And this is amazing. You are not ordinary person. You are magnificent, extraordinary, created by God on His image, in the likeness of God. If you are feeling downcast, nagwo-worry ka, sad, remember this. Tandaan niyo po ito. You are destined ka for greatness. You are prince and princess. You are destined to rule, to reign with God. You are children of God, designed to be fruitful and multiply in the image of God. You are blessed. God has given you authority over all things that was created. Over the sea, over the bird, over all the animals, and over the beast. That's why
Satan is always opposing God by deceiving the human race to come into the fullness of what God has planned for us, mga kapatid. That's why tayo po ay lumapit sa Panginoon. Kung kayo po ay nalulungkot, kung kayo po ay mayroong sakit, come to God. He wants you to have an abundant life. Yung buhay po natin dito sa lupa, panandalian lamang po ito. Huwag po kayong magpapagod ng gusto. Katulad ng sinabi ni Solomon, lahat po yan ay baliwala. Ang mas mahalaga, ang makapiling natin ng Diyos sa kanyang paraiso na hinihanda na darating sa future time. And we can have that through our Lord Jesus. And the seed is Jesus, not the religion. Not by doing good. You cannot earn your salvation by doing good, by joining religion, but by having a relationship with the only begotten Son, that is Jesus. Alam niyo po, nung nilikha ng Diyos si Adam, nakita ito ng mga anghel. They are witnesses sa paglikha ng Diyos kay Adam. Awit chapter 8 verse 5 and 9. Ito po ang sabi ni David. Sabi niya, ano ba ang tao upang pahalagaan mo? Who are we? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan. Nilikha mo siyang mababa sa iyong ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan, pati na ang mababangis na lahat ng ibong lumilipad, at mga isda sa karagatan, at lahat ng nilikang nasa karagatan. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Alam niyo po, nung nilikha ng Diyos si Adan, it was amazing. That was the biggest miracle na nangyari of all time nung nilikha ng Diyos si Adan. Kumuha siya ng alikabok, and then kung obserbahan po natin, ang katawan po natin ay composed of many, mayroon tayong tubig, mayroong heat, mayroong different parts dito sa ating katawan. Kinuha yun ng Diyos at inihingan niya. Tayo ay naging tao. In His likeness, ay, kung isipin ko nung ginawa ng Diyos yon, no, si Adam at si Adan, siya po ay nagniningning. Kasi in His likeness, what is the, likeness ni God? Di ba nagniningning siya? Therefore, si Adam, nung mga panahon na yun, na nagniningning yun. Sa katawang lupa, yan po ang, ng Diyos, ang ginawa ng Diyos. Kaya naman, sa ating pong pagbabagong na makakasama po natin ng Diyos, in a blink of an eye, tayo po ay magbabagong muli, na magniningning. Yan po ang pangako ng Diyos sa atin, na ni-reveal din po ni Paul sa kanya. Kaya nung nakita ng mga anghel na nilikha ng Diyos, itong si Adam, babasahin ko po sa English, sabi rito, What are mere mortals that you should think about them? Human being that you should care about them. Alam niyo po, mahal na mahal tayo ng Diyos. Sa kabila na nagkasala tayo, no? Tinubos niya tayo. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya sabi niya, ano ba ang tao upang pahalagahan? O ang anak ng tao upang bigyan pangalagaan? Sabi niya, yet you made them only a little lower than God and crowned them with glory and honor. In King James Version, ito po nakalagay sa verse 5. For thou hast made him a little lower than the angels and cast crown with him glory and honor. Tayo po yung a little lower than the angels, and God give us crown us with glory and honor. He gave us you give them charge of everything you made, putting all things under their authority, in flocks and the herds and all the wild animals, in the birds in the sky, the fish in the sea, and everything that swims the ocean. O Lord our God,
Your majestic names fill the earth. You see, tayo po ay pinarangalan ng Diyos. God giving us the authority and dominion over all sa lahat ng kanyang nilikha. Hindi ka po ordinaryong tao. You are extraordinary. And if that mindset come to you na you are defeated, hindi ka victorious, you are wala kang kwenta, shrug it off. Sabihin mo, I rebuke you, Satan. I am a children of God. Yan po, mga kapatid. Yan po ang plano ng Diyos sa atin. That you and I ay magkaroon ng abundant life sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Na in the very beginning, ito po ay nasira at dahil sa kasalanan. Dahil Satan, from the very beginning, ay dinisib na niya si Eva at si Adan. At yun nga, nagkasala sila. At tayo ngayon, nagkasala tayo. At yung seed na yun, inabangan po yun. From the creation of the earth, simula na nagkasala sila, Eva at saka si Adan, inabangan na po yun. Kaya kung mapapansin nyo po sa Book of Genesis, si Seth, si Enoch, yung mga matutuwid na tao, they continually worship God. They continually trust God. Inabangan nila yung seed na yun. At yung lahi ni Cain naman, di nagtiwala sa Panginoon. Kaya, yung mga hindi nagtitiwala sa Panginoon ay mapapahamak. Kaya ngayon pa lang po, binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos. Let me end sa Ephesians chapter 1, verse 19 and 14. Babasahin ko po ito. And this is the plan of God to all of us. Bago pa niya likain ang daigdig. At tayo po ay nakabahagi sa plan na ito. And we praise God because of His wonderful plan for all of us. Ito po iyon. Ang sabi sa verse 9, God has now revealed to us His mysterious will regarding Christ, which is to fulfill His own good plan. Nireveal ng Diyos yung kanyang mysterious plan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, na mapulpil yung kanyang magandang plano para sa ating lahat. At ano po ito? In verse 10, Ephesians chapter 1, verse 9, and this is the plan at the right time. You see, sa tamang panahon. Ako po ay excited sa tamang panahon. Katulad ng nabanggit natin yung parable, at the appointed time of God, at the right time, He will bring everything together under the authority of Christ. Hallelujah! Praise the Lord! Ano ito? Everything in heaven and on earth. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! I pray that you will perceive yung word ni God. Ang sabi pa niya rito, furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God. Yes! May inheritance ka po sa Diyos, mga kapatid. Kaya yung inheritance mo rito sa lupa, mawawala po yan. Ang pinakamahalaga sa lahat, yung inheritance na matatanggap mo mula sa Diyos. Ang sabi niya rito, For He choose us in advance. Praise the Lord! Hallelujah! God choose you in advance. Bago pa niya likain si Adan at si Eva, yun na ang plano niya. To have dominion, to rule, like kung ano yung plano ng Diyos. Kasi we are created on His likeness. On His likeness. At yan po, sa panahon natin ngayon, laging sinisira ng kaaway. So be very careful. Come to God. Kaya malinaw na sinasabi ng mga apostol ng ating Panginoon. Draw close to God. Upang sa ganun, ang kaaway ay hindi kanya magagapi. Basahin niyo po ang Bible. Ask God for wisdom and understanding. Ito pa po. I'm excited for this. And I'm sure you are excited. Hallelujah! Praise the Lord. Ang sabi niya rito, for He chose us in advance, and He makes everything work out according to His plan. Praise the Lord! Hallelujah! Ang Diyos ang gumagawa nito para sa atin. Hindi tayo. Tayo po ay ilalagay doon sa kanyang paradise, sa kanyang inihanda para sa atin. At makakapiling natin siya forever. Hallelujah!
Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. At ito pang sabi niya sa verse 12, God's purpose, ano ang layunin ng Diyos? God's purpose was that we, Jews, yung mga Jew, we're the first to trust in Christ, would bring praise and glory to God. Alam niyo po, through the Jew. Because of Jew, they are the first to trust in Christ, who bring praise and glory to God. And because of their blindness din tayo rin po nakasama doon sa pangako ng Diyos. And verse 13, and ito po, pakinggan niyo po. First to the Jew first. Second, verse 13, and now you Gentiles have also heard the truth, the good news that saves you. Praise the Lord. Hallelujah. I'm excited to this. Alam niyo po, when I was reading this, when I was studying this verse, I was so excited. Yung perspektibo ko po nagbago. Kaya anuman ang nararanasan mo sa buhay mo ngayon, have faith. Be strong and be courageous. God is with you. Ang sabi pa nga rito, ulitin ko po, ang sarap namnamin. Ang sabi po rito, God's purpose was that we Jews, referring, si Paul kasi nagsasalita rito sa mga taga-Efesan, yung mga Jews, sabi niya, we Jews who were the first to trust in Christ would bring praise and glory to God. And now, you Gentiles have also heard the truth, the good news that God saves you. And when you believe, kanino? In Christ, He identified you as His own by giving you the Holy Spirit whom He promised long ago. Hallelujah! Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Verse 14, the Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance He promised, and that He has purchased us to be His own people. He did this so we would praise and glorify Him. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid. Nawa, ang salita ng Diyos ay magkaroon po ng rema sa inyo. Kung paano ko po ito nape-perceive, yung kanyang greatness, yung kanyang plano para sa ating lahat. I pray in the name of Jesus na tanggalin niya yung mga clouds sa inyong isipan. Patungkol sa mga bagay na hindi ka nais-nais, sa mga bagay na hindi para sa inyo, kundi bigyan kayo ng Diyos ng isang kaunawan, isang bagong pag-iisip na mula sa Diyos. Mga kapatid, I am excited. And I pray na kayo rin po ay maging excited sa plano ng Diyos sa inyong buhay. Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng anumang karamdaman o sakit o anumang sitwasyon nyo ngayon, have courage. Have faith in God. God is with you. He will never leave you nor forsake you. Kaya ngayon ko po naiintindihan ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Huwag kayong mag-alala. Mahal po ng Diyos ang bawat isa sa atin. Sabi niya nga na hanapin natin ang karyaan ng Diyos at ang lahat ng bagay ibibigay niya sa atin. Kung ang mga bagay o ang mga ibon o mga halaman ay hindi niya pinababayaan, how much more kaya tayo? Hindi niya tayo pababayaan. Naiintindihan ko na po, mga kapatid. Dalangin ko na ito rin po ay maunawaan niyo kung ano ang nais ng Diyos sa buhay niyo. Pagsikapan po natin na hanapin ang kalooban ng Diyos. Let me pray for you, and I will ask God to give you wisdom, understanding, and discernment to know the truth, to know Jesus, and have a genuine relationship with Him. Kung mayroon ka pong sakit, I declare na ikaw po ay gagaling in the name of Jesus. Let me pray for you. Father God in heaven, maraming salamat po sa iyong salita na aming napakinggan. Panginoon, napakabuti mo at yung plano mo, Panginoon, simula pa nung likahin mo ang daigdig, ay hindi po namin maarok, Panginoon. I just want to thank you and praise you, Father. Glory and honor, Father, belongs to you. Now, Lord, you have given us the power and authority, Panginoon. Some of us here, Panginoon, mayroon pong sakit, O Diyos. Mula sa ulo hanggang talampakan, cancer, depression, body ache, flu, paralytic form ng katawan, anumang sakit sa katawan, na matagal nang nakahiga, I rebuke that sickness in the name of Jesus.
I pray for healing in the name of Jesus mula sa ulo hanggang talampakan. I pray na for restoration in the name of Jesus. Father God, salamat po Panginoon. Salamat po, O God, for giving us life in the name of our Lord Jesus. Ama, maraming salamat po sa lahat po na nanonood. Bigyan mo po sila ng kaunawaan na makilala ka ng lubusan at ang kanilang mga buhay ay magbago, Panginoon. Ama, maraming salamat po. We give back all the glory and honor belongs to you, Father. I pray also for revival for our nation, Father. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa iyong panunood. Dalangin ko na ang salita ng Diyos ay magkaroon po ng buhay o rema sa inyong mga buhay. Until next Sunday, pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay. Shalom, bye-bye, and stay safe.